Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Ngayon po ay araw ng Huwebes, November 21, 2024. Kamusta po kayo? Good morning, good morning, good morning. Okay guys, wag na natin patagalin itong ating pag-uusapan. Pag-usapan natin, ito pong nasa ating screen. Ayan po. Ang nakikita nyo po sa litrato ay dito po sa kanan. Ito po ito tuturo ko. Yan po si Congresswoman Franz Castro at ito naman po sa kabila, siya po ang Chief of Staff, si Yusek Zuleika Lopez, Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. At kahapon po diyan po sa Blue House Blue Ribbon Committee, ito pong Chief of Staff ni Sara Duterte ay na-contempt, mga kababayan. So siya po ay na-cite for contempt for undue interference in the conduct of proceedings. Mamaya pag-usapan natin kung ano yung ibig sabihin ng undue interference. Pero diyan po sa hearing, mga kababayan, kung babalikan lang natin konti, alam niyo, ang dami po talagang anomalya nangyari. Kung hinahanap natin si Mary Grace Piatos, meron na naman pong lumabas na isa na naman pangalan at yung mga pangalan ay kay kaduda-duda, mga kababayan. Parang halatang-halata na gawa-gawa lang nila. Tapos yung mga pirma, mga kababayan, iba-iba. Iba-iba yung pirma, pero yung pinang-pirma, isa lang yung ballpen na ginamit. So, ang dami, mga kababayan. Yung 600 plus million na confidential fund, talaga naman pong sabi ko sa inyo, kung pagbabasihan nyo, lahat po ng accomplishment report, lahat po ng acknowledgement receipt, para pong lahat dinoktor mga kababayan So, hindi talaga natin alam, kahit ng mga kongresista, hindi nila alam kung saan napunta talaga yung pera. Kasi halos lahat po ng AR acknowledgement receipt, pineke. At inimbento yung mga pangalan nung nagbigay ng acknowledgement receipt o tumanggap nung budget, nung pera. Kaya, alam niyo, sa totoo lang, kung simpleng kung simpleng mamamayan to, na nahulihan ng ganyan, sigurado sigurado may kaso na at sigurado huli na. Pero vice presidente kasi, kaya parang ang hirap tukuyin o ang hirap talagang mag-come up sila with a conclusion na bagamat kitang-kita na, ewan ko, vice presidente kasi ang involved, mga kababayan Pero doon po sa hearing, mga kababayan, unknowingly ay nilaglag ni Yusek Zuleika Lopez itong mismong kanyang amo na si Sara Duterte. At dahil nga siya ay kinasuhan ng contempt dahil sa undue interference in the court of proceedings, siya po ay makukulong. Alam ko 5 araw po 5 araw po siya makukulong dyan sa House of Representatives. Pero yan, bago yan, mga kababayan, bago natin tapusin itong ating pag-uusapan, kasi mabilisan lang to gusto ko muna i-congratulate si Doktora Hani Lacuna, at pong mayor ng lungsod ng Maynila. Mga kababayan, bakit po? News alert. News alert po dyan po sa lungsod ng Maynila. Ito po ang Balitang Maynila. Portion po natin. So every time na meron tayong upload, pag-usapan po natin yung mga nangyari dyan sa lungsod ng Maynila. At ito, update, mga kababayan, news alert. Manila GDP is 987 billion. Nearly a 1 trillion LGU economy under Mayor Hani Lacuna, mga kababayan. Grabe 987 billion, kulang-kulang na lang, konting-konti na lang, konting kembot na lang.
1 trillion na, mga kababayan. So, Manila is the third largest LGU economy in the National Capital Region. Okay? So, hindi na natin isa-isa ito. Napakahaba at masyadong masalimuot kapag i-detalye natin itong GDP. Ano ba ibig sabihin ng GDP? Gross Domestic Product. At pangatlo po ang lungsod ng Maynila, third largest economy in all Metro Manila. Ngayon, ito mga kababayan, para simple lang. Huwag na natin pag-usapan yung, talagang detalye nun. Ang ibig sabihin po, kapag mataas ang GDP mo, ibig sabihin, maganda ang pagpapatakbo mo sa iyong nasasakupan. Ibig sabihin nun, ito, tinignan ko na nga dito sa dito sa Google kasi pag hindi ka maintindihan, i-Google mo lang. Di ba? O ano ba ang gross domestic product? Ito mga kababayan, sabi rito, ito po yung monetary value of all finished goods and services made within a country during a specific period. So ito naman made within a city. So gross domestic product measures ito yung measures of national income and output for a given wag yung country yan Ito na lang. Ano ba ibig sabihin nun? Ito. Okay. Ano ba ang halimbawa ng GDP? Para at least maintindihan lang natin. Ang 4 components of gross domestic product include the consumption of goods and services, government spending, business investment, and net exports. Consumption of goods and services includes your spending households on items such as food, shelter, clothing, and healthcare. So, to make simpler, para pasimplihan natin, ganito lang yan. Kapag mataas ang GDP, ibig sabihin, maganda ang ekonomiya, maganda ang growth ng iyong nasasakupan. So, congratulations kay Mayor Hani Lacuna. Sa lahat po ng cities dyan po sa National Capital Region sa NCR, number 3 po ang lungsod ng Maynila sa taas po ng GDP. So, growth at dun sa economy, sa ganda ng ekonomiya ng lungsod ng Maynila, pumangatlo po ang City of Manila sa pamumuno ni Mayor Hani Lacuna. So, congratulations Congratulations kay Mayor Hani Lacuna. Yan po ang paglilingkod. Hindi po maganda nga yung lugar mo, malinis. Baong ka naman sa utang. So, kapag baong ka sa utang kasi, alam ko mababa ang GDP. Diba? So, nangyari yan kahit bumaon sa utang ang Maynila. Ganun pa rin. Medyo maganda pa rin ang performance. At number 3 po, largest LGU economy dyan po sa NCR. Yan. So, congratulations kay Mayor Hani Lacuna. Basta, ma'am, tuloy-tuloy ka lang. Huwag ka po maniniwala dyan sa mga sumisira sa'yo. Ay, alam naman natin na majority of Manileños supports you. At yung mga maingay lang naman dyan, mga sa social media mga karamihan pa dyan, di taga Maynila. Maingay lang talaga di ba? Well, anyway, congratulations. So, balik na po tayo. Taglit lang naman ito. O, bakit? Bakit na na-contempt? Etong bakit na-contempt? Etong yung chief of staff ni Sara Duterte. Ano nangyari? Dali, guys, Ito. Nasaan na yan? Nasaan na iyon? Nasaan ka na? Okay. Ito, mga kababayan. Nasaan na ba yung sinave ko? Hindi ko ata na-save dito yan, mga kababayan. Pero ganito lang naman yan kasimple. Ganito lang kasimple yan. Ba't na-contempt? Kasi ito pong si Zuleika Lopez, ito pong nasa litrato. Ang ginawa po niya, sumulat po siya sa Commission Audit.
At sinabihan niya na huwag maglabas ng ano mga parang papel na dokumento, huwag magbigay ng dokumento dito sa sa House of Representatives, particularly dito sa sa House Blue Ribbon Committee. At yung sulat na yun nakarating dito sa House at nangyari, inamin ni Zuleika na siya yung gumawa ng sulat. So, ibig sabihin, nakikialam siya sa proseso na kung saan itong ang House ay naghahanap ng katotohanan. So, kumbaga gusto niyang harangin. Kaya sumulat siya dito sa COA. Hindi naman pwede yung ganun. Bakit mo hahadlangan yung mga dokumento na kinakailangan para mapatunayan at malaman kung ano talaga yung nangyari? Diyan po sa pondo, lalong-lalo na sa confidential fund ng Office of the Vice President. So, anong nangyari? Nakialam itong si Zuleika. Alam niyo mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, buong-buko na itong mga to eh. At itong si Zuleika Lopez mukhang nagpapagamit dito sa kanyang bossing. At talagang grabe itong mga to. Talagang itong mga to ay siguro alam nyo na. Kasi kapag ganyan, talagang sunod-sunuran ka eh. So kaya naman siya po ay na-contempt. Sinubukan nilang harangin, sinubukan nilang impluwensyahan itong COA na hindi nila nagawa. Kaya naman siya po ay makukulong ng 5 araw. Ang alam ko po 5 araw. Alam po sinave ko rito bet nawala eh. Nawala eh. Well anyway, yun po yun mga kababayan. Yun po yung nangyari. Kaya na-contempt. At isa pa ito mga kababayan. Noong inamin ni Zuleika na siya yung sumulat, doon pa lang nilaglag niya na si Sara Duterte. Kasi napakalinaw na hinahadlangan ninyo, hinaharang ninyo yung mga dokumento, ibig sabihin lang nun, talagang ayaw niya ipalabas yung katotohanan. Kaya, yan po ay isang pagpapakita na talagang pinagtatakpan ninyo si Sara Duterte. Itong inyong bossing. At pati na rin kayo. Sigurado kaya ganyan kayo katindi sa pagharang sa katotohanan. Kasi malamang at sa malamang nakinabang din itong mga taong ito. Diyan po sa hanggang ngayon hindi maipaliwanag na milyong-milyong confidential fund ng Office of the Vice President. Simple lang naman common sense. Bakit mo hadlangan? Bakit mo itatago ang katotohanan kung wala kang kinalaman? Ibig sabihin lang, Saka, alam niyo mga kababayan, etong naiiling na lang yung mga kongresista. Kasi sobrang takipan nila eh. Pero mo yun lang kung saan sineselebrate yung anniversary ng Vice President, Office of the Vice President, sa Caraga daw. Hindi nila masabi kung saan. Sa inyo specific, sa inyo eksaktong lugar. Saka yung operations head ka, hindi mo alam kung saan ginaganap yung Meron bang ginaganap na kaganapan o wala? O binigyan na lang kayo ng budget para alam nyo na. Tapos, may mga kumakalat pa ng mga screenshots ng mga usapan, conversation na kinukuha yung mga account na numbers ng mga superintendent ng eskwelahan. Tapos padadala ng pera. Ano yun? Anong klase yun? Ano yun? Talaga suhulan? Bigay ng pera para manahimik? Grabe. Grabe naman mga kababayan yung nangyayari dyan sa Office of the Vice President, pati sa DepEd nung panahon ni Sara Duterte. Kaya kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, susunod na eleksyon sa 2028, bumoto po tayo ng panibagong presidente at vice-presidente. Naku, piliin po natin yung para sa atin, para sa tao. Huwag po yung matakaw sa pera. Huwag po yung magnanakaw, mga kababayan.
Kawawa po ang Pilipino, kawawa po ang ating bansa kapag magnanakaw po at swapang sa pera ang ating pipiliin bilang mamumuno sa ating bansa. Alright, so yun lang mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.